Please share po, share nyo po para marami pong makapanood. Okay, ready? Sound system, please. Lahat po pala kasali, kayo, basic dito sa amin, kasi alay, hotdog, isipin nyo na lang, nandito yung, ang ating Pangulong Duterte, although nandun po sa ICC, pero imagine natin, kasama natin ang ating Pangulong Duterte na ang ating panawagan ngayon ay kalayaan para kay PRRD, kaya po lahat kayo ay sumunod dito sa ating choreography mula sa pamumuna ng ating UKDDS Admaniso. Alright, ready na ba? Pakiusap po mamaya, mag-picture tayo kay ma'am, pero sa ngayon ay mag-out or kakanta at sasayaw ang ating mga performers. Position na tayo. Alright, position na po tayo. Position na tayo ay nag-join. Thank you. Ay kumalat na isa ang nais nila ikaw ang nadarama Pilipinas limang sama-sama Pilipinas Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ilang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, pangit may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin.
Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman ang ating Ma'am Madeline ay tayo gusto ko lang sa sabi. Magre-relive po tayo maya-maya. Alapakan mo natin, Ma'am Madeline Abanceta. Si Mama Armega, sa lahat ng mga narito, meron ng mga galing UK, at nandito sa Netherlands. Maraming salamat sa inyong suporta. Alam ko, libo-libong Pilipino ang umiikot, pumunta rito, lumibisita, miski na hindi nila nakikita si PRD. Nakakatawa po ng puso, lalo sa aming mga pamilya, sa mga anak, na patuloy kayo sumusuporta. Nung lumabas ako, pasensya na ha, kasi nung Thursday, Marlican, lumabas ako. Hindi ko talaga kaya humarap sa inyo. So, naglakad ako hanggang saan ko inabot ng pa ako kasi ano yun eh, di ba? 90 days niya, tapos ano pa, araw ng kalayaan, tapos Father's Day pa, tapos akala niyo ano to, yung mahirap po pumasok doon. Every time na pumapasok kami, pagpasok pa lang, nagdarasal lang ako in my face. Nagdarasal lang ako ipasok sa loob for inner strength. Mahirap po talaga pumasok ko. It's not because of, yung place or but because of yung kinalalagan niya, yung sitwasyon niya. So every time na, kagaya ng Thursday, naging very emotional ako kasi marami na siyang tanong. Marami na siyang tanong. Sabi niya, kung ano yung complaints daw nila, bakit hindi pa daw sa korte daw. Diba? Tsaka narinig ko, sabi ni Bibi Sara, pwede daw maging, sabi ni Bibi Sara, sinabi niya na pwede maging grounds for impeachment for doing this. Kasi nung siya ang presidente, lahat ng Pilipino, di ba? May karapatan umuwi sa sariling bansa. Yung time na lang nabibitayin yung mga kababayan natin Pilipino sa ibang bansa, ginagawa niya ng paraan niya para may balik. Di ba? No matter what, may right tayo lahat releasing sa sarili ng bansa kung gusto nila igulong sa sarili ng bansa. Kasi parang pakiramdam natin yung soberenya ng Pilipinas hindi nag-exist. Diba? Parang nawala sa mapa ng mundo, nawala sa world map ng Pilipinas bigla. Kasi nagkaroon tayo ng weak na leader na sinurrender ang soberenya ng Pilipinas. So, ang isang ko dyan is, every time na pumapasok ko ako, durog ang puso ko paglabas. So, nung time na, yung Thursday, hindi ko kaya na umarap sa inyo para talagin ako lahat. Di ba nakita niyo, tinatanong niyo ako, kumusta siya. Sabi ko lang sa inyo lahat, okay. Of course, pumayat siya. Of course, yung environment niya, hindi kaya namin may provide sa kanya. Isa lang naman ang gusto niya doon lang siya tumira at matulog sa trabaho niya doon sa Davao. Kung saan converge yung mga tao. Pinabantayan nila. So, isang reason also na nakakaano ng puso
puso ko kasi minsan, yung sinasabi niya, hindi ko masabi sa mga anak, lalo na sa anak ko, kasi anak ko lang yung walang pamilya. Hindi ko parang ba yung kung sa Bisaya pa tutol ba, yung mabibig ba, hindi ko masabi. Guro din yung puso ko kasi yung anak ko, every time siya talaga nagpaparimind sa group chat namin, may call kayo. Pinapaalala natin sa mga lawyers, please remind me not to call me. Para hindi kasi yung tawag mo pala na yung tawag niya. I think Wednesday. Hindi, Thursday pala nabili siya. So, follow up siya ng follow up. Sabi niya, hindi pa tumatawag ang nata ko papalay niya. Kasi nung time na yun, check agad na siya, sinunod siya. Kaya, medyo na-delay yung tawag. Tapos, nag-abot yung tawag namin sa kayong isip ko. Kaya, pero at least natawagan niya rin si Veronica. Yung tanong niya parati, hindi siya pihito ng tanong. Ano daw timetable? So ako, hindi ko naman masagot. Tapos bawal pa kami mag-discuss doon about sa case. Sabi ko, kaya ginagawa ko, paglabas ko dito, tawagan ko si Nick, yung lawyer. So yun ang niya, na tinatanong niya sa akin. Tapos, pagka nag-aaral ako sa group chat ng mga lawyers, sinasabihan ko, wala namang walang 80 years old na yan. You think na 80 years old, may 100 years pa. Diba? Gusto lang sana namin siya na mag-retire sa sarili ng bayan. Yun ang talaga niya. Kung mawala na siya ng buhay sa sarili ng bayan, pero masakit kasi, napakasakit kasi alam niyo ba, noong mayor pa siya, yung nakaupo ngayon, si PBM, humingi niya lahat